Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaadin ang pagpapaw, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari isang Diyos magpa sa walang hanggan. Mga kagabay, sa kanyang pagiging Santo Papa, si Pope Francis ay kilala sa pagmamahal at pagkakalinga, pagkaroon ng matinding concern sa mga nasa laylayan, sa mga mahihirap, yung tinatawag natin sa wikang English ng fere-feres, mga yagit, mga halos itakwila ng lipunan sa kahirapan. Ito ang mga malapit sa puso ni Pope Francis. Actually, nung ilang araw bago namatay ang Santo Papa, nagkaroon pa siya ng pagkakataon upang magkaroon ng audience ang kanyang general address para sa mga may sakit, sa mga naghihirap, sa lahat ng malapit sa kanyang puso. Ganun kakilala si Pope Francis. Kaya nga, bago siya namatay, isa sa kanyang mga nagiging habilin, sa kanyang last will and testament, hiniling niya na kung siya ay mamamatay at ililibing, huwag siyang ilibing sa St. Peter's Basilica. Alam naman natin na yung mga yumaang mga Santo Papa, yung tinatawag natin katakomb, yung mga libingan ng mga nagiging Santo Papa o nagiging obispo ng Roma. Pinili ni Pope Francis ang isang basilika, pero maganda rin, malaking basilika rin. At yun ang Basilica of St. Mary Major, Basilica para kay Birhen Maria. Ang katuwiran dito ni Pope Francis, malapit ito sa kanyang puso, si Mama Mary. Tularan natin sa Pope Francis sa kanyang pagmamahal kay Mama Mary. Dahil dito daw sa Basilica ito, sa harap ng imahe ni Mama Mary, kaya nga St. Mary Major Basilica, mga magit 100 umanong binibisita ito ni Pope Francis mula sa ang nagiging Santo Papa. Pag siya ay maglalakbay, may mga biyahe siya sa labas ng Vatican. Bago siya aalis, dadaan siya sa Basilica niyan, magpapaalam kay Mama Mary. Sa kanyang pagdating, babalik din siya bago siya gagawa ng anumang bagay, babalik siya sa Basilica muli. Magbigay galang kay Mama Mary. Ganun katindi ang pagmamahal ni Mama Mary ni Pope Francis sa mga mahihirap kasama ng kay Mama Mary. Dapat tularan natin ang Papa at ang kanyang concern ay laging mga mahihirap. Sa kanyang mga audience, makikita natin, mayroon siyang audience para sa mga mahihirap, para sa mga nagsasakripisyo. Kaya nga, naalaala ko pa, ang nakarang halalan sa Vice President noon, laban kay Marcos Jr. at kay Leni Robredo. Alam naman natin, na sa isang malinis na labanan, walang-wala si Marcos kay Leni. Sa malinis na labanan. Kaya nang lumaban si Leni, o nagprotesta si Marcos dahil hindi siya nasiyahan,
tinatawag nilang laylayan silini. Pagkabanggitin mo ang laylayan, ang ibig sabihin niyan, yung pinakadulo ng suot ng isang babae. O kaya yung sa pantalon ng isang lalaki, yung pinakadulo sa baba, yun ang tinatawag na laylayan. Masyadong mababa, pinakamababa. Kaya tayo, kahit mismo sa ating kapatid, sa ating mga kamag-anak, pinipili natin, ayaw nating pansinin yung mga nasa laylayan. Kaya ito ang laging sinasabi ni Pope Francis. Magbigay tayo, makibahagi tayo sa mga mahihirap. Naalala ko tuloy yung pinsang ko, paring Dominico, si Reverend Father Salgado, na nagiging prior sa Dominican Province sa Our Lady of Manawag dito sa Pangasinan. Hindi naman siya mayaman, pero ibig sabihin nakakaangat siya sa buhay sa kanyang kapanahunan. Pero ang bukag bibig ni Father Salgado, maski babasahin natin ngayon ang kanyang mga libro, ay ang mga mahihirap. Tulungan ang mga mahihirap. Ayaw niya, hindi naman sa ayaw niya kung hindi, unahin pagtulong ang mga nasa laylayan, ang mga yagit sa lansangan. Kailangan mayroon tayong puso para sa mga mahihirap. Si Pope Francis o maging si Father Salgado, hindi na kailangan na magbigay ng ganung atensyon sa mga mahihirap. Pwede na lang nilang ibabahagi ang kanilang nais ibigay, pero hindi kasama ang paglilingkod. At ganun din si Mother Teresa. Kaya ang mga alaala ng Santo Papa, ng yumaong Santo Papa, si Pope Francis, ay talagang napakaganda. Napakaganda ang ating isasagawa, lalong-lalo na kayong mga mayayaman. Makikita natin sa mga basurahan, sa mga basura, ang mga pagkain na kinakain ng aso, kinakain ng mga hayop, at pinapulot ng mga taong lansangan. Kinakain, mas masarap pa kaysa pagkain ng isang mahirap. Tayo kung magbigay tayo, nagbibigay tayo sa hindi dapat bibigyan. Pinipili natin ang ating pagbibigay. Ang sabi nga ni Mother Teresa, katulad ni Pope Francis, kung magbigay, puso ang magbibigay, hindi ang kamay. Anong ibig sabihin ni Pope Francis? Kung tayo ay magbibigay, nandyan ang ating puso. Huwag yung, ito, kainin mo. Ito, para ka namang magtayong ganyan. Tularan natin si Pope Francis. Nakakalungkot na lamang na pagka isang artista, isang celebrity, pagmamatay kung ano-anong pagpupuri. Pag isang pari, pag isang papa ang mamamatay, ang pinapalabas ang nagiging kasamaan. Ang mga taong tumutulong sa mga mahihirap, hindi man yayaman sa kanilang pagtulong, pero maganda ang kanyang feeling. Pag makapagbigay ka ng nanggaling sa iyong puso, masaya ka, maligaya ka. Basta suriin mo mabuti. Pag magbibigay ka, saan ka masaya? Sa pagbibigay na puso ang nagbibigay, punguso ang nagbibigay. Tularan natin, ulitin natin. Ganyan si Pope Francis. May panahon para sa mga mahihirap. Nagbibigay, naglilingkod sa mga mahihirap. Napakatamis ng alaala ng isang Santo Papa na katulad ni Pope Francis. Totoong nagmamahal katulad ni Kristo, nagmamahal, naglilingkod sa mga mahihirap.